Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Magandang araw, Mystery. Ako si Erica Viejo. Hindi ko tunay na pangalan. Ako ay mula sa lalawigan ng Batangas. Ang ibabahagi ko na kwento ngayong gabi ay isang personal kong karanasang kababalaghan bilang isang ukay online seller. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy at paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Isa akong online teacher na nagtatrabaho sa umaga at rumarakit naman bilang isang online seller ng ukay-ukay bags tuwing gabi or kung tuwing wala akong book classes. Katuwang ko sa aking pagiging online seller ang aking boyfriend pa noon na asawa ko na ngayon. Ang pangyayaring ito ay naganap isang normal na gabi lamang para sa amin ng aking boyfriend. Naghahanda na kami para sa pagla-live sa Facebook para magbenta ng aming mga panindang ukay-ukay bags. Malakas kumita ang aming online ukay noon sa kadahilanang mura ito at kalidad. Malawak din ang variety ng mga bags na tinitinda namin. Mula ladies bags, office bags, laptop bags, men's slings at iba pa. Ang aming mga paninda ay kadalasang nakalapag at nakadisplay lamang sa aming sala para mas madali itong makita ng aming mga eagle eye na viewers sa background tuwing nagla-live selling na. Masaya at maingay ang aking pagla-live dahil maraming nagmamine sa mga paninda ko. Ngunit sa lahat ng paninda ko, may isang bag mula sa aking bagong bale ng ukay na mabilis naman na mamine. Pero ilang beses na rin ginoy-joy ng mga customers na nagmamine nito. Ang joy-joy ay tawag sa item na minamine pero hindi binabayaran at hindi kinukuha ng customer na kung tawagin ay joy miner. Parang isang linggo na ata tong nandito ah. Ano ba yan? Akin na nga at i-flex ko ulit baka naman may umampuno sa kanya for the last time. Oy, sa mga masisipag kong mga suki dyan, mga kabag enthusiasts. Ilang beses na itong na joy-joy, baka gusto nyo nang i-keep? O ito, tignan nyo, 3-way bag ito. O ito, tignan nyo na. Ito na nga, model ko na. O 3-way bag ito, pwedeng hand carry. O sling, pwede ding backpack laptop bag. O ayan, pwede pang lagyan ng maraming folders or documents. At nako, sa mga mahilig mag-travel dyan, pwedeng maging travel bag din ito if gusto nyo. O diba, ang galing, ang daming purpose. O eto na, 500 pesos ko itong binibenta nung nakaraan. Pero ngayon, eto na, ibibigay ko na lang ng 380 pesos, kaya kunin nyo na. Ayan, super bago, check. Quality, check din. At higit sa lahat, mura. Aba, check na check. Promise, di ka magsisisi, di tulad ng pagpili mo sa jowa mong mahilig magpa-change oil. Uy, hugot. O ayan, kunin nyo na dahil ang tanging pagsisihan mo lang ay kapag di mo pa ito i-keep. Dahil ang bag na to, for sure, ay talaga namang for keeps. Todo sales talk dahil talaga namang pinipilit kong maibenta dahil may paparating na naman akong bagong bale ng bags. Ang aking boyfriend na siyang kumukuha at naglalagay ng pangalan sa mga bags na namamay ng mga buyers ay nasa gilid ko lamang, hindi siya kita sa camera. Pagkatapos kong i-flex ang bag, ay inabot ko sa kanya dahil wala pa ding nagmay ng mga sandaling iyon. Habang patuloy ako sa pagla-live, siya naman ay binubusisi ang bag na iyon. Nang biglang tumahol ang aming asong labrador na si Cheddar. Sa umpisa,
tahimik lamang na nakatingin sa amin habang nakahiga sa may bandang pintuan ng aming bag. Nakatingin ito sa likurang bahagi kung saan nakaupo ang aking boyfriend at kasalukuyang binubusisi ang nasabing bag. Sa sobrang gulat ko at ng aking boyfriend ay nagkatinginan kami habang siya ay mabilis na tumayo at lumabas sa aming pintuan dahil ang pagkakatahol ng aming aso ay hindi normal. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo dahil ang pagtahol ng aming alagang aso ay para bang may nakikita siyang nakakatakot at hindi pamilyar na muka sa likuran ng aking boyfriend. Tahol ito ng asong galit na galit at nag-aakmang aatake dahil hindi ito pamilyar sa nakitang nilalang sa loob ng aming bahay. Kahit kabado at nagsisipagtayuan na ang aking balahibo ay hindi ako nagpahalata at dinaan ko na lamang sa tawa na para bang may nakakatawa sa aking harapan at sabay sita sa aming aso na tumahimik. Cheddar, stop barking! Sambit ko. Pero patuloy pa din sa pagtahol ang aming alagang aso, kaya sinaway din ito ng aking boyfriend. Cheddar, stop! Kalma lang, Cheddar. Ngunit hindi pa rin tumigil si Cheddar. Habang patuloy sa pagtahol si Cheddar, ay sakto naman na may nagmayna sa nasabing bag habang nangyayari ang kaguluhang iyon na tanging kami lamang ng aking boyfriend ang nakakasaksi. Natapos na ng bandang 3:00 ng madaling araw ang aming live selling at dahil sa puyat at pagod, binaliwala na lang namin ang mga nangyari. Kinaumagahan ay dineliver na namin ang lahat ng bags. Kasama na doon ang 3-way bag na aming pinaghihinalaan na pagmamay-ari ng nakitang nilalang ng aming aso. Pagbalik namin sa bahay, matapos ihatid ang mga ukay bags, tila biglang nagbago ang ihip ng hangin. Parang may nawala. Ang bigat na naramdaman namin sa loob ng bahay ay biglang naglaho. Tahimik na muli ang paligid, hindi tulad ng mga nagdaang araw. Lalo na nung naroon pa sa poder namin ang isang partikular na bag. May kung anong hindi maipaliwanag na presensya. Mabigat sa dibdib. Para bang may mga matang laging nakabantay, nagmamasid mula sa dilim. Tuwing gabi, kapag pinapatay na namin ang mga ilaw at naghahanda ng matulog, mas lalo naming nararamdaman yung tipong parating may kabaka na hindi mo maipaliwanag. Para bang may kasama kami sa loob ng bahay na hindi dapat nandoon. Minsan, nahahagip ang mga aninong dumadaan sa gilid ng aming paningin. Madalas, pakiramdam namin ay may mga nakatayo sa likuran namin, pero kapag lumingon ka, wala. Ngunit ang pinaka nakatindig balahibo sa lahat ay ang kwento ng aking boyfriend. Bago pa man ang mismong gabi ng live selling, may nakita siyang babae sa CR. Maputi ito at singkit ang mga mata na nakaupo sa inodoro at nakatingin lang sa kawalan. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ng boyfriend ko nung una, pero kita ko sa mga mata niya ang takot. Kaya't hindi namin maiwasang isipin, may koneksyon ang lahat ng ito sa ukay bag na iyon. Mula nang dumating ang bag, nagsimula ang mga kababalaghan. At nung ma-deliver na namin ito sa nakabili, bigla ring naglaho ang lahat. Ngayon, pansamantalang tumigil na ako sa online ukay selling dahil nag-aalaga na ako ng aming mga maliliit na anak. Pero pag naaalala ko ang mga nangyari, ay di ko pa rin maiwasang makaramdam ng kilabot. Ikaw, may ganito ka na rin bang karanasan sa isang kagamitan? Ibahagi mo sa comment section. Malay mo, nagmamay-ari ka na ng segunda manong ukay na hindi maiwanan ng multo ng dating nagmamay-ari nito. Akin to.